For today's vlog ay magbabiyahe tayo guys. Pupunta tayo ng Heritage Park. Dito lang ito sa amin sa Taguig City. Malapit na malapit lang sa aming bahay. And sasama kami sa aming area manager sa PhilPlans dahil meron siyang tripping at meron siyang client na titingin ng columbarium. Yung columbarium, ito yung pinaglalaga ka ng urn, yung na-cremate na katawan ng namatay, na mayapa ng mahal sa buhay, nilalagay yan sa urn, yung kanilang abo. At sa columbarium yan, siya nilalagay yan. Yan yung columbarium dyan. Yung nakikita nyo na yan. So, tara guys, tingnan natin ano ang itsura ng columbarium na yun. And kung gusto nyo din, kung gusto nyo, if you wish na magkaroon ng ganun, if you are open-minded, pwede nyo din po akong i-message kung gusto nyo din mag-avail ng slot ng columbarium or even loan lot, garden lot, memorial plan. Pwede nyo rin po akong i-message pag gusto nyo dito sa Heritage Park sa Taguig City, kasi ito yung parang ito ngayon yung in demand ba? Ito ngayon yung magandang libingan. Ito yung magandang libingan ngayon. So, ayan po. Tara, let's go guys and tingnan natin. Actually, katabi lang ito or malapit lang ito sa libingan ng mga bayana kung saan nilibing ang ating late President Ferdinand Marcos. So, ayan na nga guys. Naglalakad na kami. Papunta na kami doon sa columbarium kasi first time ko din titingin, first time ko din papasok ng columbarium kasi alam mo nyo, or kahit kayo na laking probinsya, di ba? Pag sa probinsya, takot tayo sa sementeryo pumasok, lalo na kapag ikaw lang mag-isa. Pero dito, hindi ka matatakot kasi ang ganda ba naman ng ang ganda sa labas pa lang, ang ganda na ng itsura ng building, hindi halata na ang mga nakalagay pala doon. Ayan ang nakalagay pala dyan ay mga urn. So ayan, yung isang butas na yan, ang laman yan ay 6 na urn ang pwedeng ilagay dyan. And tingnan nyo naman, kahit nandyan yan siya, meron pa silang ganyan meron pang mga koi fish, parang fish pan ba, na ang laman niya ay mga koi fish. So ayan, so hindi ka makakaramdam ng takot, pero siguro matakot ka lang kung ikaw lang talaga mag-isa dahil sobrang tahimik nga naman talaga ng lugar na yan. Pero pag meron ka naman kasama, hindi mo naman maramdaman ng takot dahil maliwanag naman, tapos maliwalas naman ang lugar. So, ayan, habang kausap ng aming area manager yung kanyang client, ay naghihintay kami dito sa waiting area na ito. Naabangan namin binibilang namin kung ilang eroplano na ang dumaan. Dahil malapit lang kami sa NAIA, malapit lang kami sa International Airport, kaya lahat na dumadaan na eroplano ay kitang-kita namin at dinig namin na halos mabingi ka nga dahil ang lakas ng tunog ng eroplano, di ba? So ayan, habang naghihintay-hintay kami, talaga namang pinagmamasdan na lang muna namin yung ang ganda ng lugar. Talagang you will find peace sa lugar na yan. Kaya naman nung matapos na ang kanilang transaksyon, nagkapirmahan na sila, kumuha yung client ni sir ng 2 butas na paglalagyan ng urn. 2 ang kinuha nila. So ito, travel ulit kami, papunta kami ng San Juan City. Pupunta kami sa magkikita-kita kami kasama ng mga co-agent din, mga agent and managers ng PhilPlans doon sa bahay ng isa naming manager, dahil pupunta din kami ng National Park ba yun? Basta pupunta kami ng National, yung yung parang pinag-anuhan din ng patay ba, yung ba tawag nito, yung pinaglalagakan nga, yung halimbawa paglalamayan, kung saan paglalamayan yung patay, yun pwede doon sa National, ganon. And after that ay pagkatapos namin pupunta ng National, ay pupunta kami didiretso kami ng Antipolo City, kasi sa araw na ito ay
tripping talaga ang gagawin namin sa mga lugar na kung saan doon nilalagak yung mga patay. O kaya naman, ayan, enjoy muna natin yung magandang view na aming dinadaanan sa BGC, na akala mo nandoon ka sa Singapore, sa saang lugar pa ba yan, sa ibang bansa, na mag-feeling lang muna ulit tayo, feeling nasa ibang bansa, kasi nga naman ang lalaki nga naman ng mga building na ito, and yun talaga mararamdaman mo, di mo maramdaman na nasa Pilipinas ka, kasi nga feeling mo lang andun ka sa ibang bansa. So tara guys, let's go and travel kahit matraffic, pero hindi naman masyado matraffic sa panahon na ito. Medyo okay naman ang kalsada dahil lumampas na yung oras ng traffic. Mga mga almost 11 AM na ito, so hindi na talaga masyadong matraffic. Talagang titigil lang ang sasakyan kapag nasa stoplight ka, pero pagkatapos doon ay dire-diretso na ang biyahe, and ang sarap lang magbiyahe kapag ganyan ang nakikita mo, di ba? Na maliwalas yung paligid, maganda ang panahon, maganda ang nadadaanan mong lugar, o di ba? Ang sarap lang magbiyahe. So ayan, habang hindi pa kami nakakarating sa aming paroroonan ay syempre hindi mawala ang kwentuhan habang nagbabiyahe, at syempre dahil alam mo yung napaka grateful natin dahil we are open-minded sa ganitong mga bagay na, 'di ba, kasi dati ang alam lang natin pag ang tao namatay ay ilibing, pero yung pala hindi lang yung basta ilibing lang doon sa alam na ang usual na nakita natin lalo na sa probinsya, yung ganong klaseng libingan lang, pero meron palang magandang pwedeng paglagyan ng ating mga mahal sa buhay, na kapag gusto mong dumalaw hindi ka matatakot na dumalaw doon sa pinaglagakan ng iyong mahal sa buhay, dahil maganda ang maganda yung lugar na kanyang pinaglagyan. Yun nga lang medyo may presyo siya guys, medyo may kamahalan siya, pero hindi ka naman magsisisi dahil maganda naman talaga yung lugar. And syempre dahil open-minded na tayo, di ba, sa panahon ngayon ay isa na yan sa mga pinaghahandaan natin, yung paglalagyan ng ating mga mahal sa buhay na namamayapa. So kailangan nating paghandaan para yung ating mga maiwanan ay hindi sila mahirapan, hindi tayo maging burden sa kanila, hindi tayo maging pabigat sa kanila kapag tayo ay nawala. So dapat ngayon pa lang paghandaan natin ang ating paglalagakan ng ating kapag tayo ay namayapa na, dahil mahalaga yun sa panahon ngayon guys. Paghandaan natin syempre, dahil naghahanda tayo, kailangan nating magsipag para magkaroon ng maraming ipon, at pag may maraming ipon, marami kang pwedeng gawin sa iyong buhay, hindi lang yung bagay na yun ang paglalagakan ang maipoprovide mo, kundi yung gusto mo pang puntahan, kung saan mo gusto mag-travel, you can go and travel abroad dahil meron kang maraming ipon. And syempre, you will enjoy life kasi kaya ka nga nagsisikap, kaya tayo nagsisikap para ma-enjoy natin ang ating buhay, kasi life is short, 'di ba? Sabi nga, marami tayong naririnig at lagi nating naririnig 'yan. Life is short, kaya dapat i-enjoy natin ang ating buhay, mga nalalabing oras na meron tayo, dahil hindi natin alam kung kailan babawiin ng nagbigay sa atin ng buhay ang pinagkatiwala sa atin. Kaya dapat maging responsible din tayo sa buhay na pinagkatiwala sa atin, dahil who knows, baka ngayon, bukas, o sa makalawa, next month, next year, bawian na tayo ng buhay. So dapat ngayon pa lang ay paghandaan na natin yung mga bagay na yan. So ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat na palaging nanonood. Salamat sa pagsama, and ito na, papunta na kami ng Antipolo City. Malapit na kaming dumating ng Antipolo, and marami kami dito guys. Actually maingay, kaya nagbo-voice over ako kasi maingay kami dito sa sasakyan.
marami kaming kwentuhan. Kasi gano'n naman talaga, di ba, kapag grupo kayo, maingay, maraming kwentuhan, maraming tawanan, minsan may maritisan. Pero nasa iyo na lang yun kung anong i-absorb mo. Basta ang importante masaya ka sa araw na yan and magiging productive ka sa araw na yan. Pag ganito, dalawa. Paano yan, ma? Tatlo, isang daan. Ito yun. Ako rin po.